Magandang araw mga ka-solar. Bali ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano i-setup tong PCM na DC ammeter. Kapag na-install nyo na po at running na po yung DC ammeter, makikita nyo po itong voltage at saka yung current. Mahalaga po na ma-setup natin na maayos yung shunt para maging maayos po yung reading ng current at saka yung wattage. Ang function po ng button na ito kapag short press ay magiging off-on lang po siya. Pero kapag pupunta po tayo sa menu, kailangan po natin i-long press. At mapupunta na po tayo sa setting niya. At i-short press lang po natin kapag ililipat-lipat po natin. Ayan, bali ganyan lang po siya i-function. Ang una po natin i-set ay ang full charge ng battery natin at saka yung low voltage po ng battery natin. Bali para po may setup natin yung full charge ng battery natin ay long press lang po natin ito. Ayan po, dyan po tayo magseset. Tapos long press lang po ulit. At una po natin makikita yung full charge ng battery natin. Iseset lang po natin to sa tamang full charge ng battery natin. Bali yung akin po nakaset po ng 14.2. Tapos hintayin mo lang po siya sa mag-blink sa gusto mong baguhin na numero. Kusa na po siyang lilipat. At pagtapos mo na po i-setup ay long press mo lang po ulit ito para mapunta ka naman po sa low voltage niya. Yun naman po yung iseset natin. Bali yung sa akin po ay iseset ko ng 12.8. Yun po kasi ang low voltage ng Life of 4 battery. Tapos kapag tapos nyo na rin po siya i-setup ay i-long press nyo lang po ulit para bumalik na po kayo sa monitor nya sa reading. Ang susunod naman po natin iseset ay ang shunt. Yun po ang napakahalaga na dapat natin na maiset ng maayos. Ilo-long press lang po natin ulit para mapunta tayo sa setting. Tapos isang pindot lang po ulit at long press po ulit para makapasok tayo sa current. At dyan na po makikita natin yung mga pwede natin pagpiliin ng current. Bali kung ang shunt nyo ay 50 ampere, iseset nyo lang po yung ampere sa 50 para po maitama nyo. Long press lang po ulit para maka-exit kayo sa setting na pinasok nyo at babalik na po kayo sa menu. Bali papakita ko naman po yung pagka hindi po tama yung current na pinili nyo. Bali ang kalalabasan po nito ay mali yung reading. Bali seset ko po muna sa 300 ampere. Yan po, tingnan po natin kung magiging tama yung reading. Reminders lang po, dapat po nakatama yung shunt nyo dahil magiging mali po ang reading nito at pagbasa. Yun po ang napakahalaga sa DC ammeter na to. Bali exit na po natin. Ayan po, makikita nyo napakataas po ng ampere kahit maliit ng load. At kailangan po talaga nakatama ito. Yan, bali lagi nyo lang po tatandaan na dapat nakatama po. Yun po talaga ang mahalaga. At ibabalik ko na po ito sa dati para po maituro ko naman po sa inyo kung paano mag-reset ng reading. Hindi po lahat ng nakikita nyo sa screen ay pwede po i-reset. Bali itong current po ay hindi po nare-reset. Ang pwede lang po natin i-reset dito ay yung wattage, capacity at saka running time. Para po may reset natin ay long press lang po natin ulit. Ayan. Tapos short press lang po natin hanggang mapunta po tayo sa wattage. Tapos ilo-long press natin po ulit. At automatic na po ito magiging 0 at babalik sa menu. Next naman po natin ay ang capacity. Ilo-long press lang po natin ulit. Tapos short press hanggang mapunta po tayo sa capacity. Tapos long press po ulit. Ayan. Bali automatic po ulit mapupunta sa menu. Next po natin is yung running time. Long press lang po ulit. Short press lang po hanggang mapunta po ulit tayo sa running time, saka po long press para ma-clear na po siya. Ayan, bali ganun lang po siya kadali i-reset. Mukha lang pong mahirap i-setup ang DC ammeter na to pero madali lang po siya. Yun lamang po, huwag niyo pong kalimutan mag-like at subscribe para po updated kayo sa mga video ko na susunod. Maraming salamat po.